Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines, ang huling yugto ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Kahit Sino Ka Pa Man. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. That love alive, I can't forget you, and it won't be. Hello, attorney. Sabihin ko kung saan ako naroon at pupunta ka dito. Ano? Susuko ako at harapin ko ang mga kaso ko? Huh. Isipin ko pa. Sige, sige. Bye. Mayor! Mayor! Pupunta rito sa attorney at mag-uusap kami. Harapin ko raw ang mga kaso ko. Ano naman ang plano nyo, Mayor? Mayor, hindi ko alam. Basta hindi ako susuko. Ay nako, di magiging wanted kayo, Mayor. Kung hindi nyo harapin ang kaso nyo. Ay nako, delikado kayo, Mayor. Delikado kayo. Kasalanan lahat ito ng salbasyon na yon. Anong gagawin natin, Mayor? Ang gusto mo, kami nang babanat kay salbasyon na yon. Sige, sige. Sige, Max. Gawin na ninyo ang dapat sa kanya. Grado, boss! Grado, boss! Wala na, Teniente. Pinuntahan lahat ng posible na kung saan pagtataguan ni Mayor Gabriel. Pero hindi siya matagpuan. Talagang drug addict ang walang hiya ng Gabriel na yun, ano? Sa bagay, sa pagsasalita niya, sa mga ginagawa niya, lalong nagiging biktima si Elaine. Oo, Corporal. Hindi gawain ng normal ang pag-iisip na yun. Kung iisipin natin, walang kasalanan yung lalaki. Bakit ganun ang ginawa nila? Totoo yan. Brutal lang ginawa nila. Kahit na mga tauhan niya, ginawa ang lahat. Pero pinag-uutos daw ni Mayor ang lahat. Hindi gusto ni Mayor Gabriel na matuklasan ang ginawa niya. Kaya ganun na lamang ang ginawa niya. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan, Teniente. Nakatakas si Elaine. Kahit na imposible na makatakas.
Paano na yan? Kung nagtatago si Mayor Bartolo. Opo, inay. Ang totoo ay may order para sa suspension niya. Ay, ang sama niya talaga. May iba pang ipinagtapat ang mga tao ni Mayor Gabriel, inay. Nautak daw siya ng drug smuggling at drug trade dito sa probinsya natin at sa lungsod. At isa pa, isa rin daw siyang drug user, inay. Ay, kaya naman pala napakademonyo ang kanyang pag-iisip. At malaking problema na, Heidi, kung paano na ang gagawin niya para sumuko ang papa niya. Di subukan niyang kausapin ang papa niya. Ganyan ang gusto ni Uncle Martin. Pero hindi alam kung saan naroon at minsan ay natawagan ni Heidi. Ay, sigurado nagtatago na kung wala siya doon sa bahay nila. Yan ang problema namin, inay. Diyos ko! Huwag niyong iangat ang ulo ninyo! Okay lang kayo, Teniente. Oo. Pero ang inay ang sobrang takot niya. Tao ni Mayor Gabriel ang mga yon. Oo. Wala nang iba pa. Oo nga pala, Teniente. May lumabas na intelligence report. Hindi lang tayo ang nanghahanting ngayon kay Mayor Bartolo. Ano? May mga armado na grupo raw ang naghahanap sa kanya. Baka mga kasama niya sa sindikato. Malamang, Teniente. Baka akala nila na ibubunyag ni Mayor Bartolo kung mahuhuli siya at kung sino ang mga kasamahan niya. Kaya balak nilang patayin si Mayor. Ganyan ngang nangyari, honey. Mabuti at walang nangyari sa inyo ng inay mo. Sa awa ng Diyos. Pero si inay, sobrang takot niya. Ang mabuti pa, itago mo muna siya. Oo, honey. Dalhin ko siya doon sa safe house. Talagang napakasama ni Papa. Ang masama pa, may nakuha kami na impormasyon na hindi lang kami na pulis ang naghahanap sa kanya. Ano? Oo. May mga armado daw na kalalakihan na naghahanap sa kanya. Ha? Sige, honey. Saka na ako ulit tatawag sa'yo. Bye. Talagang napakasama ni Papa. Iha, Tao niya ang mga namaril doon sa bahay nila sa Diri. kontakin mo ang papa mo at kausapin ko. Opo, Uncle. Baka sakaling makinig pa sa akin. Ang masama raw, may impormasyon na natanggap sina sa Diri na maliban sa kanila na pulis, ay may iba pang grupo na naghahanap sa kanya. Ano? Baka raw mga kasama niya sa sindikato. Ayaw kong mamatay si Papa, Uncle. Oh, Hindi bali nang makulong. Basta hindi siya mamatay. sige, magbihis ka at may pupuntahan tayo. Saan po, Uncle? May hinala ko na doon nagtatago ang papa mo. Saan po? Sa family house namin. Ano? Si Mang Ambo na caretaker ang naroon. Baka doon nagtatago ang iyong ama. Girl, I need you. I need your love. Mag-ingat sana kayo, anak. Huwag po kayong mag-alala sa akin, Nay. Sana mahuli na si Mayor. Kailangan ni Nay. Baka kung ang mga armado makahuli sa kanya, papatayin siya. Ay, tingnan mo naman ang buhay. Talagang hindi mo masasabi. Opo, Nay. Lalo na kung may maling gawain ng isang tao. Ay, talaga, anak. Darating talaga ang pagbawi ng buhay niya. Korpora, hindi ang mobil ang gamitin natin. Sige, Teniente.
anytime, kung kailangan ng backup, ay makapunta sila agad. Sa palagay mo, Teniente, sumuko kaya si Mayor Bartolo? Gagawin lahat daw ni na Heidi at uncle niya na makumpinsi sa para sumuko. Mas mabuti na sumuko na lang siya. Baka mapatay pa siya ng kanyang mga kasamahan. Oo, Korporal. Kaya gawin natin ang lahat ng kakayahan natin na mahuli siya na walang masayang na buhay. Yan ang trabaho natin, Teniente. Huwag lamang siyang lumaban at mahuhuli natin siyang buhay. Pero ang tanong, naroon kaya si Mayor Gabriel? Ang sabi ni Heidi ay malaki ang paniniwala nila ng uncle niya na naroon si Mayor. Sana nandun ang papa ko, Uncle. Oo, iha. Sana nga, para makausap natin na mabuti. Ayaw kong may masamang mangyari sa kanya. Kahit ganun ang ginawa ni Papa. Ayaw ko siyang mawala siya ng tuluyan. Kahit ako, kapatid ko pa rin ang papa mo. Dalawa lang kami na naiwan na magkapatid. Uncle, Ayaw ko rin na may masamang mangyari sa kanya. Na gaya ng sinabi mo. Mas gustuin ko pang makulong kisa mamatay. Paano nila nalaman ang kinaroroonan namin? Sina Kuya Martin daw ang dumating. Naghinala ba ang kuya na dito sa family house namin ako pumunta? Hindi ako susuko. Sabi ko naman, hindi. Haharapin ko sila. Umalis na kayo, kuya! Nakikiusap ako, Bartolo, kapatid ko. Ayaw namin na may masamang mangyayari sa iyo. Hindi pa huli ang lahat, kapatid ko. Harapin mo mga kaso mo na naisampa kontra sa iyo. Hindi ako susuko ng buhay. Gantian kong unang tinyente sa Diri Salvasyon na yon na nagpahamak sa akin at papatayin ko siya. Papa, sumuko na kayo. Heidi! Pakiusap, Papa. Oh, Mahal na mahal kita. ang anak ko. Ayaw kong may masamang mangyari sa'yo. Anak ko! Teniente, dumating na ang mga backup. Oh. Marami palang mga tauhan ni Mayor Bartolo na nandito sa family house nila. Sana nga, sumuko na lang siya. Hintayin natin kung anong mangyari sa pakikipag-usap ni na Heidi at uncle niya sa kanya. Sige, Teniente, standby lang kami. At sana hindi magkamali na lumaban ang mga tauhan niya. Sana nga, Teniente. Sige, Corporal. Lalapitan ko na sila Heidi o si Sir Martin. Papasok ako at kakausapin ko si Papa. Baka kung anong gagawin niya sa iyo. Dalawa na lang tayo na papasok. Sige, Uncle. Hindi naman siguro ganyan kasama si Papa na kahit tayo ay saktan niya. Oo, totoo yan. Sige, halika na at papasok tayo, iha. Girl, I need you. I need your love. Huwag kayong lumapit sa akin! Talaga bang hindi na ako mahalaga sa inyo? Heidi, sinabi ko na huwag kayong lumapit sa akin. Mag-isip ka sana, Bartolo, kapatid ko. Harapin mo ang mga kaso mo. Iyan ang totoo, Papa.
Harapin na ninyo ang mga kaso ninyo. Huwag ninyo akong turuan! Hindi ako pauhuli ng buhay. Hindi pa huli ang lahat, Papa. Para ituwid ninyo ang mga kasalanan ninyo. Makinig ka sa amin, Bartolo, kapatid ko. Huwag ninyo akong turuan! Alam ko ang aking ginagawa! Papa! Hindi may tuwid ang kasalanan sa pamamagitan ng isa pang kasalanan, Bartolo. Sumuko ka na at tutulungan ka namin ni Heidi. Sumuko ako? Para ano? Bartolo, kapatid ko. Ayaw kong makulong. Dahil alam ko na papatayin naman ako ng kasamahan ko sa sindikato. Hindi nila ako patatawarin. Bakit naman? Bakit nagawa ninyo ito? Hindi ka namin pababayaan. Ayaw namin na ang mga kasama mo ang papatay sa iyo. Lalo na, totoo na hinahanap ka na nila. Sinabi ko nang hindi ako susuko ng buhay. Sige, umalis na kayo. At kung hindi, ay kakalabitin ko ang baril nito. Talaga bang wala na kayong pinapakinggan, Papa? Talaga palang hindi na ako mahalaga sa inyo. Nagawa ko ito dahil sa pagmamahal ko sa iyo, anak. Hindi ko gusto na maghirap ka sa buhay. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo, Papa? Hindi lang ari-arian o kaya'y pila o kaya'y kayamanan ang nagpapasaya sa tao. Ewan ko. Kung wala kang pilak, wala kang saya. Pero kung marami kang pera, magawa mo ang lahat ng anuman na magpapasaya sa'yo. Mabibili mo ang anuman na gusto mo. Kaya nga, masaya ako dahil marami akong pera. Bartolo, kapatid ko. Hindi ako naniniwala, Papa. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, walang katapatang pag-ibig. Tama na! Sige, umalis na kayo, Kuya Martin. Heidi, baka makalimutan ko na pamilya ko kayo. Oh, Hindi, Papa! Huwag ninyong itutok sa ulo ninyo ang baril! Hindi, Bartolo, kapatid ko. Huwag mong gawin yan. Huwag, Papa! Pakiusap! Huwag niyong kitilin ang sarili niyong buhay. Mahal ko kayo, Papa. Pero patawarin sana ninyo ako kung sinuway ko kayo. Please, Papa! Ibaba mo sana ang baril mo na yan, kapatid ko. At sumuko ka na. paalisin ninyo ang mga pulis. Umalis kayo dito. At huwag kang lumapit sa akin. Kung hindi, babarilin kita. Talaga ba na hindi na kayo makikinig, Papa? Talaga bang wala na akong silbi sa inyo na anak ninyo? Wala na bang daan para kausapin kayo? Umalis na kayo, sabi ko. Magbibilang ako ng 3. 1. Papa! 2. Hindi, Bartolo! Gata! Bartolo, kapatid ko. Ay, di. Bartolo, kapatid ko. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa kayo na magbabago. Maraming salamat, Sadiri. Ani? Salamat sa iyo, Tiniente. Sharpshooter ka pala. At salamat, hindi na pahamak ang kapatid ko. Pero may tamang kamay ni Mayor. Hindi problema yan. Magagamot yan. Paano kung ipinutok niya ang baril sa ulo niya? Sumunod tayo dun sa ospital, Angkal. Oh, sige. Tayo na, iha. Heidi, honey,
Maganda na panoorin ang paglubog ng araw. Oo. Ang tahimik ng dagat. Wala naman kasi na bagyo na ngayon. Ganyan din sa relasyon natin. Tapos na ang bagyo. At pumapayag na si papa mo. Nawala na rin ang hadlang sa atin. Oo. At ang saya-saya ko. At salamat. Dahil malaya na tayo. At ipangako ko sa'yo, I will always love you, honey. Ganon din ako, honey. Ang pag-ibig na ipinagtiwala mo sa akin ay may tatago sa loob ng dibdib ko. At mananatili habang may hininga ako. Heidi, honey. Girl, I need you. I need your love. Yan nagwawakas ang isa pang kwento dito sa ating dula. Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. The memories shared together kept that love alive. I